Ako nga pala si Romel at ang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 2015. Isa akong konduktor sa jeep na pinapasada ni Mang Erning. Nang panahong iyon ay 29 anyos pa lang ako, tubong Antipolo Rizal. Kaya syempre, doon ko din nakilala si Mang Erning. Naging parang tatay-tatayan ko na siya dahil simula nang makulong ang tatay at nanay ko ay siya na ang tumayong tatay ko. Maaga kaming pumapasada. Balikan mula Antipolo hanggang Cubao. Mag-aalas 10 na noon ng gabi nang pasyahin naming bumiyahe pa Cubao. Wika ni Mang Erning, kailangan naming humataw dahil magtataas na daw ang krudo kinabukasan. Maigi na raw na hindi kami kapusin kinabukasan. Marami pa rin namang sumasakay kahit nga malalim na ang gabi. Halos mga nagtatrabaho sa panggabing opisina ang mga pasahero namin. Noong maihatid na namin sila sa destinasyon ay bumalik na kami kaagad. Hindi nga lang namin napansin na may sumakay pala sa jeep noong nakatigil kami sa Cubao. Mga pagod na rin kasi kami at antok na. Bale, nasa pampasahero ako nakaupo. Total wala namang pasahero. Nasa kalagitnaan na kami ng sumulong highway ng sandaling iyon nang may biglang nagsalita. Bayad. Mahina, ngunit tumagos sa tenga ko. Siyempre nagulat ako dahil ang kala ko nga ay wala ng pasahero. Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses. Ay nakita ko ang may edad na. Hindi ko lang maaninag ang mukha dahil malamlam ang ilaw ng jeep. Nasa dulo ito nakaupo, malapit sa babaan. Inabot ko naman agad ito at tinanong ko pa siya kung saan siya bababa. Subalit hindi ito sumagot. Pero nang sipatin ko ang pera na inabot niya, ay nagtaka ako dahil 25 pisong papel ito. Tay, wala ho ba kayong ibang pera dyan? Hindi na po kasi ito matatanggap ngayon. Sad ko sa kanya. Hindi pa rin ito sumagot, bagkos ay pinagsaklob niya ang dalawang kamay niya na tila giniginaw. Nang matitigan ko siya ng mabuti, ay tumayo bigla ang mga balahibo ko dahil napansin kong nakabarong pala ito. Hindi ko na lang siya pinansin noong una dahil wala na ang mga manggas nito at isa pa ay hindi na puti ang kulay. Pero naroon pa rin ang disenyo ng pagkabarong nito. Napagtanto ko rin na kaya pala amoy formalin ang sasakyan. Pinagpapawisan pa ako ng malagkit ng mga oras na iyon. Ibang-iba na kasi ang itsura ng mukha nito nang tumapat sa malamlam na ilaw. May malalaking butas ang mukha nito na sa tingin ko ay wala ring mga mata. Napasigaw pa ako sa takot at agad akong nilingon ni Mang Erning. Anong nangyayari sa iyo, Alan? Tanong sa akin ni Mang Erning. Nang humarap ako kay Mang Erning, ay nanginginig kong itinuro ang bangkay na nakasakay sa dulo ng jeep. Malapit na kami sa gas station nang ihinto ni Mang Erning ang jeep. Napalingon ako sa dulo. Subalit, biglang nawala na lang ang sakay naming bangkay. Nag-aalala si Mang Erning sa akin at sinabi pa niyang magpainit muna kami ng sikmura. Hindi niya po iyon nakita dahil nawala na lang bigla. Ang sabi sa akin ni Mang Erning ay baka namalikmata lang daw ako dahil ganoon daw talaga kapag kulang sa tulog at pagod.
Nang muli kaming bumiyahe pauwi, ay sa tabi na niya ako umupo dahil nanginginig pa rin ako sa takot. Pagdating sa bahay, ay dumiretso na ako sa kwarto upang matulog agad. Kukuhanin ko na sana ang cellphone ko nang may makapa akong papel. Paghugot ko po ay 25 pisong papel iyon. Kinilabutan na naman ako dahil yon ang pinambayad ng patay sa akin. Mabilis ko po yung tinapon sa bintana at ilang ulit na nagsabon ng mga kamay. Hindi ko sure kung maniniwala kayo, pero ako din naman ayokong paniwalaan yung mga nangyari. Kaso, yung binayad kasi sa akin ay nandoon pa sa bulsa ko. Hinayaan ko na lang. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Sa mga namamasada, ingat na lang po sa pagsakay ng alanganing oras. Ako nga pala si Gabo ng Manila. Hindi ko po ito kwento. Kwento ito ng tito at grandparents ko. Nangyari ito sa dam site. Hindi ko nasasabihin kung saang lugar, basta dito sa Manila. Nasa paanan ng bundok iyon. Naging sideline na po ito ng tito at grandparents ko, ang mga lakal sa dam site na yon. Parang maliit lang na bundok ang katabi nito. Dahil hindi naman kalakihan ang sahod sa pagbabantay ng mga lupain sa kanila at dahil malapit lang din ang mga bahay nila roon, yung dam site po na ito ay naging tapunan daw ng mga sinalvage na tao noong taong 80s. Kaya hindi po nakakapagtaka kung may mga nagpapakita o nagpaparamdam dito. Ito po yung unang kwento sa akin ng tito ko. Tawagin na lang natin siyang Bunso. Si Tito Bunso ay bata-bata pa. Nasa 20s pa lang siya ngayon, kaya medyo malakas ang loob niya. Si Tito Bunso ay kasama ng kanyang mga tropa at sila ay nag-usap-usap na matutulog sa dam site. May parang bahay naman po doon, pero parang matanda na. Sa kalagitnaan po ng kanilang pagtulog, may narinig siyang kadena na parang binabatak. Hindi niya po pinansin noong una, pero kalaunan ay hinanap niya po kung saan ang gagaling. Nahanap niya po yung pinanggagalingan ng tunog ng kadena at nakita niya po yung isang paa na putol at may nakakabit na malaki at matabang kadena dito. Nanigas siya at hindi nakagalaw sa kanyang kinakatayuan. Nang malapit na sa kanya ang paa, ay bigla siyang bumalik sa katinuan at pinuntahan ang kanyang mga kaibigan. Ginising niya ang mga ito. Ayaw pa nilang maniwala, pero noong narinig nila ang tunog ng kadena, ay bigla po silang nagkulasan. Meron pa pong kwento ang tito ko, pero galing naman po ito sa kasamahan niya. Doon din po ito nangyari, sa dam site. Tawagin na lang po natin siyang Pedro. Si Pedro raw ay galing sa birthday party, pero inabot po siya ng gabi at naisipang dumaan na lang sa dam site dahil shortcut nga iyon. Malapit na siya sa maitaas nang makarinig siya ng batang nagkakasiyahan. Nang marating niyang itaas, ay may naaninag siyang mga anino ng bata at nagtataka siya dahil walang batang gustong pumunta doon ng ganong oras. Pero hindi niya lang po ito napansin. Nang makatapat niya ang bata, ay nakita niya ang mga itong mga walang mukha. Kaya dali-dali siyang naglakad at hindi siya nagpanik dahil baka raw habulin pa siya. Akala niya ay nalampasan na niya ang mga iyon. Pero sa paglalakad niyang muli
isang taong may dalang bisikleta pero wala itong ulo. Dahil sa hindi na niya nakayanan ang takot, ay nawala ang kanyang kalasingan at bigla itong nagtatatakbo. Sa lugar na iyon ay marami po talagang kababalaghan na nangyayari. Dahil nga sa tapunan iyon ng mga taong pinapatay o mga sinasalvage. Ako rin po ay nakaranas na din ng kababalaghan doon. Pero sa susunod ko na lang po yun ikukwento. Gabo ng Manila.